Ay, nako. Akala ko nawala na ang cellphone ko. Sobrang napagod ako. Sumakit yung tiyan ko ng kakaakyat panaog. Nakatatlo kong akyat ako sa 3rd floor. Hanap ako ng hanap. Sumakit ang balakang ko. Akala ko nawala na ako, mga busing ng aking gamit. Nag-ano na ako dito. Paikot-ikot na ako dito sa sa tindahan ko. Wala akong makita. Sabi ko, sa labas ko siguro naiwan yung pag-aayos ng paninda ng aking ng asawa ko sa kinarga ng sasakyan. Ako kasi yung nag-a-assist sa kanya. Lagi ako tinatawag kaya nakakalimutan ko ang gamit ko. Yan. Napagod na naman ako. Ang aga-aga pawis na pawis ako. Ang armusal ko, pabalik-balik ang armusal ko, hindi matapos-tapos. Maya-maya binabalikan ko. Pagbalik ko, sobra na ang lamig ng kape ko. Di ko na nainom. Di ko na naubos kasi malamig na. Yan. Kaya napagod ako kakahanap ng cellphone ko. Kala ko nawala na ang cellphone ko. Kaya, importante pa naman sa akin yan, mga busing. Ayan, at mabuti na lang, nakaalis na sila. Alis na yung sasakyan, umalis na rin yung tricycle. Ito, nakakapahinga ako ngayon dito sa tindahan. Umupo ako at nagpapahinga ako sa kakahanap ng cellphone ko. Ayan, kay busy kami din dito. Nagkaroon kami ng branch dito sa Bulacan ng mga business ng anak ko. Yan, okay na rin naman yun na nagkaroon para maganda rin at na-exercise kahit papaano. Na-exercise at naturuan din namin yung mga tao na walang mga trabaho. O kahit papaano kumikita sila araw-araw. Laki ng pasalamat nila sa amin. Kasi isipin mo, tambay-tambay lang sila, paikot-ikot lang, humahalo sa barkada. Ngayon di na bumabarkada dahil nawili na siya sa kasasama. Yan ang kagandahan pag maganda yung itinuturo mo sa kapwa mo. Natututo ang isang tao at darating ng araw magkakaroon din siya ng sariling negosyo niya at matututo siya. Kahit mag-asawa siya ay pwede na siyang mag-asawa dahil alam niya kung paano ang pasikot-sikot ng buhay. Ganun lang yun mga bossing. God bless po sa lahat. Sana po maganon din ang ibang mga bata na nababarkada. Natuturuan po ng maayos. Ay kung hindi natuturuan ng magulang, ako ang nagtuturo. Sinasabihan ko yung tao namin na maaga ka pupunta dito alas 6 para tutulungan mo na sila. Huwag mo unahin ang barkada dahil hindi makatulong sa iyo ang barkada. Sabi ko, unahin mo yung paano ka kikita sa araw-araw para mahalin ka ng magulang mo. Sabi ko, ay ako naman kahit wala akong mahal-mahal ko ang mga anak ko. Lahat ng mga anak ko mahal na mahal ko. Ayaw ko po na sa lahat po, ang mga apo ko mahal na mahal ko yung mga yan. Nagagalit ako pag may umiinit ang ulo ko, na-high blood ako pag may mga karamdaman sila. Yan, mahal na mahal ko yan mga yan. Kasi kung di ko sila mahal, nung araw iniwanan ko sila. Dahil sa hirap ng buhay ko nung araw. Pero sa mahal ko sila, nagtiis ako kahit anumang hirap ng buhay, tiyaga lang kung paano kami mabubuhay mag-anak. Yan po, thank you so much sa lahat at magandang umaga, good morning everyone. I love you to sa inyo, I love you so much, I love you sa mga anak ko lahat. Ingat kayo mga anak, lalo na si Lani. Lani, ikaw Lani, huwag matigas ang ulo mo. Pangalagaan mo ang sarili mo. Ikaw lang din yung inaasahan ng pamilya mo. Tandaan mo yan, kayong dalawa ni Sylvia, lagi kayong mag-ingat ang dalawa. At ayan si Mel, ingat din kasi nagkaroon tayo ng hindi ko alam kung saan tayo naglahi ng mga ganun sakit. Wala tayong magagawa, binigay sa atin ng Panginoon, kaya ingatan natin ang sarili natin, kaya naman natin yan labanan. Kita mo naman ako, ilang taon na ako na may sakit na ganyan. Tinutulungan ko lang yung sarili ko para humaba pa ang buhay ko, makasama ko kayo ng mahaba. Ayan At po, sa lahat po ng sinasabi ko sa inyo, lagi lang yung pakikinggan. Kasi ako, magulang na ako dyan sa may mga karamdaman. Yan, thank you po so much sa lahat. Good morning sa lahat ng mga anak ko. Ingat kayo, Lani, Sylvia, Mel, Judith, lahat po, kay Binos na nagtatrabaho din sa hindi ganon. Ingat din. Lahat ng anak ko, ingat. Thank you so much. Bye-bye. Bye-bye.